So, mga kapatid, sa araw pong ito, ang lahat ng Seventh-day Adventist churches at hindi lang tayo, lahat ay nagdiriwang ng International Women's. 2 more weeks, andyan na kami ni Daddy. So, March 2, 2024 has been designated by the entire world as International Women's Day. Pero tayo, ginawa nating International Women's Day of Prayer. So, natutuwa ako at kayo'y nandirito lahat. Alam kong yung mga churches ay may kanya-kanya ring finally recognizing the impact of women in God's work. Yung impact ng mga babae sa ating gawain. Tumingin kayo sa palibot. Thank you, Ian. Population. Kalahati ng populasyon ng mundo ay mga babae. Subalit, ang mga babae, kahit sila ay half of the world population, sila ang gumagawa ng 2/3 of work hours. 2/3 ng kabuuan ng trabaho sa mundo ay ginagawa ng mga babae. Ay gaano ang natira sa mga lalaki? 1/3. So 2/3 babae, 1/3 lalaki ang gumagawa ng mga working hours. At 1/10 of the world's income ay nare-receive ng mga babae. 1/10 lamang. So, 10/10. So, 9/10 ang nare-receive ng mga lalaki pagdating sa income, pero 1/3 lang ang mga babae. So, why? Bakit kaya? Sapagkat karamihan sa mga babae ay nakatira doon sa mahihirap na komunidad. Ang edukasyon ay hindi pantay-pantay at ang marami din ay naninirahan sa mga male-dominated countries. Doon sa mga bansa na ang mga babae hindi kasing importante ng mga babae. And that dates back to Bible times. Di ba? Yung mga babae at mga bata hindi counted, kagaya na nagpakain when thousands were fed, hindi counted yung babae at mga bata, lalaki lang. So that's the beginning kung bakit ang tingin sa mga babae ay hindi kapantay ng mga lalaki. And now, ngayon lang nagigising ang buong mundo na kailangang pantay-pantay sapagkat God created men and women equal, di ba? And according to the Women's Ministry Department of the General Conference, ito yung ating World Church, there are 6 major issues na nakakaapekto sa mga babae. Unang-una, abuse, pang-abuso, poverty, kahirapan, issues sa kalusugan, illiteracy, yung hindi nakakapag-aral. Nung unang panahon pagsabing, huwag ka na mag-aral kasi babae ka naman. Pero yung mga lalaki pinag-aaral, di po ba? Okay. And then, workload. Nagtatrabaho na sa labas ng bahay, nagtatrabaho pa rin sa loob ng bahay. Nagtatrabaho sa labas, nag-uopisina, pagdating siya pa rin maglalaba, magluluto, at lahat. So, ang workload, lalo na doon sa mga pamamahay na ang asawang lalaki at asawang babae ay hindi nagtutulungan. And leadership opportunities. Kung merong mapopromote at pareho ang qualification, sino sa palagay ninyo ang ipopromote? Babae o lalaki? Lalaki ang ipopromote. Kaya hindi, may tinatawag na ang mga babae may a glass ceiling.
na pag nakarating na doon ang babae, wala na siyang pupuntahan. Hindi pwedeng mag-CEO o CFO. At yan ay unti-unting napapalitan. So, dadako na po tayo sa ating main focus ng ating pag-aaral. At mayroong outline na binigay sa akin si Ate Dan. O nakalimutan ko sabihin. Ang ganda ng kanta ng mga babae, di ba? Yes. Yun ang sinasabing pag magaling ang teacher, magaling ang estudyante. So thank you, Ate Dan. Alam kong ikaw ang nagtuturo sa kanila. So, isang hapon, si Linda May ay pumunta sa kanyang kaibigan at sila ay nag-share ng kanilang mga problema. At itong si Linda ay nakinig na mabuti at nagbigay ng mga payo sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng kaunting oras, ay sinabi ng kaibigan, "Uy, bakit tayo hindi manalangin?" So, gayon na lang ba ang turing natin sa panalangin? At sa puntong ito, nais ko pong nasaan si Julie. Si Julie, mamimigay sa inyo ng kapirasong papel. Kung kayo ay may lapis o ballpen, sa tuwi kung sasabihin ang pray o panalangin o manalangin, magguhit kayo ng isang bar. Pag kayo nakarating ng 15, walang mandadaya. 15 or more na bars, may surprise kayo sa akin. So mga bata, hingi kayo ng papel sa Tita Julie. Okay. So ito na yung umpisa. Pray, manalangin, panalangin. Okay? Para din maiwasan ang tayo ay maboard. So, ulitin ko, so sabi ni Linda, "Uy, manalangin tayo. Hindi naman ito makakasama." So, yun lang ba ang instant kung kailan tayo mananalangin? At ang panalangin ay isang essential part of a Christian life. Air is essential to breathing as prayer is to life. So pray, prayer, manalangin, panalangin. Sabi nga ni Ellen White, prayer is a necessity for it is the life of the soul. It is the secret communion with God that sustains the soul life. Ang panalangin ay isang pangangailangan sapagkat ito ang buhay ng kaluluwa. So, Cherise, kailangan ba ang panalangin? O daw, kailangan daw ang panalangin. At kahit si Martin Luther, narinig nyo na ba ang pangalang Martin Luther? Martin Luther, yung great reformer, yung ating pinag-aaralan sa ating great controversy, dakilang tunggalian. Ang sabi niya, ang maging isang Kristiyano na walang panalangin ay higit na posible kaysa mabuhay ng walang paghinga. Nakita niyo ang pagka-importante ng panalangin? Para lang pala kung wala kang panalangin, para buhay ka ay hindi ka mahihinga. Gayon ka-importante ang panalangin. At sa Matthew 11:28, sinabi ni Jesucristo, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan sa pasanin at bibigyan kita ng kapahingahan." So paano tayo lumalapit sa Panginoon? Sabi ni Jesucristo, "Come to me and I will give you rest." No? Pero paano tayo pupunta sa Kanya? Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Meron na ba lahat ng papel? Na-miss nyo na siguro yung iba. Okay. Isipan na lang natin. The Lord gives us the privilege of coming to Him individually in prayer and burdening our problems to Him. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pribilehiyo na lumapit sa Kanya upang tayo ay dumalangin sa Kanya.
And Ellen White describes it this way. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Opening of the heart to God daw as a friend. So as a friend, kayo ba'y natatakot sa inyong kaibigan? Hindi. So we pray, lumapit tayo sa Panginoon just as we are. At ilalapit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ang sabi pa niya, prayer is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but brings us up to Him. So, kung tayo'y nananalangin, sino daw ang bumababa sa atin? Bumababa ba ang Diyos sa atin? Hindi. Sapagkat ang sabi ay, ang panalangin ay upang ating matanggap siya. Ang panalangin ay hindi nagpapababa sa Diyos sa atin, ngunit dinadala tayo sa Kanya. Okay? Kasi hindi naman kailangang bumaba ang Diyos sa atin kasi alam na niya eh. Ang Diyos is all-knowing, omnipotent. Alam niya ang nasa isipan natin, nasa puso natin. Iniisip pa lang natin, alam na niya. Subalit kung tayo nananalangin, tayo ang lumalapit. Tayo ang dinadala ng ating panalangin sa Kanya. Pinahalagahan ni Jesus ang panalangin nang siya ay narito sa lupa. Ang mga ebanghelyo, yung Gospels, Mark, Matthew, Luke, ay nagtala ng maraming pagkakataon na si Kristo mismo ay gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap sa Diyos na naghahanap siya ng lakas mula sa kanyang Ama upang ang hamon sa kanyang gawain at sa kanyang misyon ay magkaroon siya ng lakas. Kahit si Panginoong Hesukristo, Diyos Anak, nananalangin pa siya sa Diyos Ama upang magkaroon siya ng lakas, upang matupad niya ang kanyang misyon dito sa lupa. At alam natin ang misyon ng Panginoong Hesus, to save every lost soul. And ang sabi sa Matthew 14:23, after he had dismissed them, he went up to a mountainside by himself to pray. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na, siya ay nag-iisa doon. Isa pang pagkakataon, itinala ni Luke sa Luke 6:12. Ang sabi dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he, prayed. Very good. Sa Mark 1:35 yon. Indeed, prayer is power. Ang panalangin ay kapangyarihan. Ang panalangin ay nagpapaalab sa ating spiritual life. Iyon nga ang sabi, ignite your prayer life. So, ang panalangin ay nagpapaalab sa ating spiritual na buhay. At kung ang mga panalangin ay nagpapaalab sa ating spiritual na buhay, ito'y nagkakaroon ng impact sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa lahat na nakapaligid sa atin. So, tingnan natin ang 4 na paraan kung paano ang panalangin ay nagpapaalab sa ating buhay. Una, prayer ignites change. Change. Nagpapaalab ng pagbabago. Pagkatapos ng tanggapin si Hesukristo sa ating buhay, tayo ba'y nananaliting ganoon pa? Tayo ba'y, kung tayo'y magagalitin,
Tayo ba'y nananatiling magagalitin? Kung tayo nananalangin, Panginoon, tulungan mo po ako na huwag na ako maging magalitin. Pero tuloy pa rin ang ating pagiging magalitin. Yung ba'y nakapagbago ng ating buhay? Hindi. Pero kung tayo'y nananalangin, kung tinanggap na natin si Kristo, yung ating lumang sarili ay dapat wala na. And we are to walk in the newness of life. Bagamat dumarating pa rin ang pagkakasala, kailangan nating manalangin sa ating Diyos Ama na tulungan tayo sa ating paglakad na espiritual upang ang ating pakikibaga sa masama ay tayo ay magtagumpay. Thus, communion with God is highly important for spiritual health so that He can change us to become more loving, more compassionate, and more mission-focused to reach out to others. Today, Jesus is asking us to be salt as well as light. Alam natin yung kwento ng you are the salt of the earth. You are the light of the earth. Kung tayo daw ay asin sa mundo, ano ang dapat mangyari? Kailangang maasinan natin yung mga nakapalibot sa atin. Unang-una sa ating mga pamilya, no? At pagka wala nang bisa yung ating pagkaasin, anong sabi? Ano daw gagawin? Kailangan ay itatapon na. Gusto ba nating mapatapon? O tatapakan na lang kasi wala nang kwenta? Ayaw nating mangyari yon. Gusto nating patuloy tayong maging maalat na kaunting, yung tawag ngay, a pinch of salt ay nakakapagpalasa sa ating kinakain. Gusto nating manatiling kahit tayo kaunting salt lang ay maka-influensya tayo sa ating kapaligiran. And we are called, and sabi ni Jesus, you are the light of the earth. Tayo ang liwanag. Kung liwanag, anong nangyayari? Nananatili ba tayong nasa kadiliman? Pag may brown out, anong hinahanap natin? Flashlight, kahit yung flashlight ng cellphone, kahit kandila. Gayon din tayo sapagkat tayo ay inatasan ni Jesucristo na maging light of the world. Yan. So, at para tayo ay maging salt at maging light of the earth, kailangan tayo na mayroong komunikasyon sa ating Diyos Ama sa langit. At ano yung komunikasyon na yon, mga kapatid? Prayer. English speaking na kayo, As we seek to be a light to the communities around us, we can pray to God to open doors to see the needs of our communities and to help find ways where we can serve. Habang sinisikap natin na maging liwanag sa ating komunidad, ipanalangin natin na bubuksan ang ating mga mata at bibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsilbi sa iba. Ikalawa, prayer ignites hope. Ang pananalangin ay nagpapaalab ng pag-asa. Merong isang Bible verse sa Bible na very familiar. Hanapin nyo natin sa ating mga Bible ang Jeremiah 29:11-13. Jeremiah 29:11-13. Taas ang kamay nang nakita na ang Jeremiah 29:11-13. Nakita nyo na ba? Jeremiah 29:11-13. Ito pong verse na ito ay ibinigay ni Jeremiah noong panahong ang bayan ng Diyos ay nakaranas ng mahigpit na invasion, ang kanilang kalagayan ay miserable, tulad din ng nangyayari ngayon. Anong mga gera ang nababalitaan nyo sa panahong ito? Sa Ukraine, sa Afghanistan, sa Syria, sa maraming parte ng mundo.
So Jeremiah 29:11, 13. Sabay-sabay nating basahin. Thank you. Iyon ang message ni Prophet Jeremiah. Kahit dito sa Pilipinas, 'di ba? Maraming problema, maraming dumarating ang bagyo, maraming nawawala ng mga bahay, hanap buhay, nagkakaroon ng baha. Kahapon lang parang may nasunog doon sa Las Piñas. Kung ang mga pangyayaring ito ay hindi naman sa ating nangyayari, kung ang mga pangyayaring ito ay hindi naman sa ating kamag-anak o sa ating pamilya nangyayari, kailangan pa ba rin nating manalangin para sa kanila? Ha? Anong sagot nyo? Kailangan nating manalangin para sa kanila. Kasi ang panalangin, malayo ang naaabot. You know? Kahit hindi natin kamag-anakan, kailangan nating ipanalangin sapagkat ang panalangin ay nagbibigay ng pag-asa. Noong isipang instance sa Bible, at alam na alam ninyo ito, sapagkat ang ating Bible study ay napakalimit. Sa Acts 12:1-17, anong naalaala nyo? Anong nangyari doon sa Acts 12:1-17? Sino ang nasa kulungan? Si Peter. Salamat. Si Peter ay nasa kulungan. At nang si Peter ay nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang iglesia ay nawalan ng pag-asa. Parang walang-wala na silang pag-asa na mailabas sa kulungan si Peter. So ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa ng pulutong ng iglesia? Sila ay nagsama-sama. Hindi isa doon, isa din, isa doon. Sila ay nagsama-sama at sila ay nanalangin ng parabasta na o taimtim. Taimtim. Fervent prayer. Sila ay nanalangin ng taimtim. At anong nangyari sa kanilang panalangin? Sabi ba ng Diyos, magsawa kayo diyan? Puntahan ninyo si Peter at kayo maglabas sa kanya. Ganun ba ang nangyari? Hindi, sapagkat ang sabi, dininig ng Diyos ang kanilang mga panalangin at nagpadala ng isang anghel upang akayin si Pedro mula sa bilangguan. So, anong uri ng panalangin ang ginawa ng pulutong ng iglesia, ng mga apostoles? Taimtim na panalangin. So, ang taimtim na panalangin ng iglesia ay nagpaalab ng pag-asa sa himalang paglaya ni Pedro mula sa bilangguan. Ikatlo, ano na nga yung una? Pangalawa? Okay. Ang pangatlo, prayer ignites unity. Ang panalangin ay nagpapaalab ng pagkakaisa. Ang sabi sa Bible, Jesus himself prayed for unity for his followers, his disciples, you and me. Alam nyo ba na kahit si Jesucristo, ipinalangin niya ang kanya mga disciples at ipinalangin din niya kayo at saka ako. At ito ay matatagpuan sa John 17 verses 20 to 23. At ang sabi, my prayer is not for them alone,
I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Ang aking panalangin ay hindi lang para sa aking mga apostoles, kundi sa lahat ng maniniwala sa kanilang mensahe, na't sila ay maging isa. Father, as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Sa makatwid, ang mga tagasunod ni Jesucristo ay kailangang manalangin para sa pagkakaisa upang ang biyaya, habag at pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin na mapaabot, maibahagi ang Ebanghelyo. Sino na nga yung kailangang manalangin para sa pagkakaisa? Ang mga tagasunod ni Kristo. Sino ang mga tagasunod ni Kristo? Yun lang bang mga disciples nung panahon na yon? Tayo ba ay tagasunod ni Kristo? Yes. Yeah, tayong lahat ay tagasunod na ni Kristo. At maaaring tayo ay may pagkakaiba. May matangos ang ilong, may pango, may magaling magsalita, magaling kumanta. Subalit kahit tayo may pagkakaiba, kapag nakikitang tayo ay nagkakaisa kay Kristo at mahal natin ang bawat isa, ito ay malaking epekto sa ating paghikayat ng kaluluwa. Kaya kung meron tayong outreach, kung meron Bible study tayo, at tayo sama-sama, malaking bagay yun. Pero kung nag-iisa ka, okay din. Pero kung marami magkakasama, ang sabi nga, there is strength in numbers. Natatandaan ko yung motto ng Sacramento. Ano ba yun? Yung sina Stephen Curry, sila Damon Green, sa ang kanilang motto ay, there is strength in number. Mayroong lakas kung marami. Okay? Ito ay malaking epekto sa ating paghikayat ng kaluluwa. Sa pangtuwid, ang panalangin para sa pagkakaisa ay mahalaga. Yung mga leaders dapat intindihin ang sitwasyon ng mga karaniwang membro at yung mga members igalang mga desisyon ng mga leaders para sa pagkakaisa. There must be consensus and unity in the church. Kailangan magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng simbahan. Isa pa, a praying church is a loving church. Ano nga yun? A praying church is a loving church. Every church must be a prayer-saturated church. Anong ibig sabihin na ang bawat iglesia ay kailangan maging prayer-saturated church? Ibig sabihin, ang lahat ay kailangan maging mapanalanganin, prayerful. At ito ang isang aspeto ng church na maaaring pangunahan ng mga women's, Earnest prayer ignites unity, and the Apostle Paul urges us to make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ephesians 4:3. Kapag walang prayer, tayo ay magkakawatak-watak at tayo ay magiging hindi nagkakaisa. Maaaring tayo ay nagkakaiba sa ating gusto, sa style ng worship, sa mga kinakanta sa simbahan, kung sino ang mamumuno. Subalit kung tayo ay lumalapit sa Diyos,
nananalangin na tayo ibuklurin sa pagkakaisa. Ito ay pagkakaloob sa atin at ang ating iglesia ay lalago. Ika-4, prayer ignites forgiveness. Ang panalangin ay nagpapaalab ng pagpapatawad. Sa Bible, may marami tayong mababasa na mga Bible characters na nagpatawad. Unang-una, sinong naiisip nyo? Si Joseph ba ay nagpatawad? Yes, si Joseph pinatawad ang kanyang mga kapatid kahit na siya ay ipinagbili. Sino pa? Sa Acts 7:59-60, si Stephen, pinatawad yung bumoto sa kanya habang siya ay nangangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi pa nga niya ay, Lord, do not hold this sin against them. Wag daw, do not hold yung kasalanan ng mga taong bumato sa kanya ay patawarin ng Diyos. At ang ultimate nating halimbawa ay sino? Si Jesucristo. Noong siya ay nakahang na doon sa cross, ang sabi niya, malapit na siyang mamatay. Anong sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yan. Kung si Jesucristo ay nakapagpatawad, tayo pa kaya ang hindi makapagpatawad. Mahirap magpatawad. Subalit, hilingin natin, ipanalangin natin sa Diyos na tayo magbago upang ang mga taong nagdala sa atin ng kasakitan o people who have hurt us ay mapatawad natin. Malinaw na sinasabi sa 6:14, sa Matthew 6:14-15, ang sabi dito ay, sabi ni Jesus, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Mabigat yung warning na yon, mga kapatid. Kung hindi tayo makapagpatawad, hindi rin tayo mapapatawad ng ating Ama. At tayo'y makasalanan, kaya kailangan tayo ay humingi ng tawad at patawarin. Hilingin natin sa Diyos na ihayag ang kanyang pagmamahal sa nakasakit sa iyong puso at kanyang mapawi ang mapait, negatibo mga damdamin. Tunay nga ang panalangin ay may kapangyarihan. Prayer has power. Ang patuloy na panalangin ay makakapagpaalab sa atin ng one. Ano? Ano yung number 1? Change, pagbabago. Hope, pag-asa. Pagkakaisa. At pagpapatawad. So, yun po ang 4 na aspeto ng nagpapaalam sa ating prayer life. Meron ako, at sa pagtatapos mga kapatid, maaga naman tayo nag-umpisa. At huwag kayong mag-alaala, marami akong niluto. Sobra-sobra sa atin. Okay. So, may isang matanda na ang kanyang panalangin ay ipinagkaloob ng Panginoong Hesus. At ito po ang kwento. May isang dalubhasang doktor na very famous na ang pangalan ay si Dr. Stephen. At siya ay pupunta sa kanyang medical conference upang bigyan siya ng award dahil sa kanyang makabagong research at siya ay dalubhasa sa sakit na ito. Ngayon, sumakay siya ng eroplano. Pagkatapos ng 1 oras, nagka-diferensya yung eroplano at ang sabi ng piloto ay kailangan silang magkaroon ng emergency landing. So, dahil doon, si Dr. Stephen ay hindi aabot sa kanyang conference. At nang siya'y lumapit doon sa information desk, sa help desk, ang sabi nung babae sa help desk, ang susunod na flight ay 10 hours after. 10 oras pa bago magkaroon ng ikalawang flight.
Nag-eroplano lang siya kasi gusto niyang madali na pumunta doon sa medical conference. At ang suggestion ng babae ay 3 oras lang naman po ang biyahe papunta doon sa syudad na pupuntahan nyo. Mag-rent kayo ng kotse at mag-drive na kayo. So, si Dr. Stephen ay walang ibang choice. At maganda naman yung suggestion noong help desk. Siya ay nag-rent ng car. At after 2 hours of driving, nagpalit ang panahon. At biglang umulan ng malakas at nagkaroon ng thunderstorm. At sa kanyang pagdadrive, sapagkat napakalakas ng ulan, hindi niya makita ang kanyang dinadaanan. At yung exit na kanyang dapat pag-exitan, na-miss niya. At habang nagdadrive, walang nakikita, naging desperate siya, pagod, nagugutom. At sa kalayuan, ay nakakita siya na isang bahay na may ilaw. At dahil si Dr. Stephen ay napapagod na, sinubukan niyang pumunta doon sa bahay na yon at siya'y kumatok. At ang sumagot sa kanyang katok ay isang matandang babae. Sabi ng babae, wala siyang phone o walang electricity at meron lang siyang ilaw na kandila. Subalit, pinapasok siya ng matandang babae at ang sabi, ipaghahanda kita ng mainit na pagkain at saka mainit na tsaa. So, si Dr. Stephen ay pumasok, kumain, at habang siya'y kumakain, napapansin niya na yung matandang babae ay dasal ng dasal. Dasal ng dasal, mahabang dasal. At yung matandang babae ay nandoon sa parang tabi ng isang maliit na crib. At doon siya nagdadasal. So, kinalaunan, itinanong ni Dr. Stephen, sino pa po ang pinagdadasal ninyo? Ang sabi ng matandang babae, itong aking apo. Ang aking apo ay may rare cancer disease, sabi niya. At hindi pa sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin na sana ay madala ko siya sa doktor na nag-i-specialize doon sa kanyang sakit, sabi ng matandang babae. At sabi niya, napakalayo ng doktor. Wala kaming means or ways na makapunta sa kanya. Ang sabi ni Dr. Stephen, sino po ba yung doktor na hinahanap nyo? Ano pong pangalan? Sabi doon ng matandang babae ay, Dr. Stephen. Yung doktor na nag-specialize sa rare cancer disease ng bata. Nagulat si Dr. Stephen. Naisip niya, napaluha siya sapagkat here are all the barriers. Nagkasira ang eroplano, naligaw siya, bumagyo, at ang layunin lang pala ng Panginoon ay siya'y dalahin dito sa bahay ng matandang babae upang sagutin ang panalangin ng matandang babae. At ang matandang babae ay umiiyak din sapagkat sa wakas, sabi niya sa umpisa, lahat na ng panalangin ko ay sinagot ng Diyos. Ngunit itong hindi pa nasasagot. At ngayon ay narito na ang kasagutan ng Panginoon sa aking panalangin. So mga kapatid, prayer is power. Huwag tayong mananawang manalangin. Maaaring hindi tayo magkaroon ng kasagutan right away. Subalit, ang Diyos sa kanyang timetable, sasagutin ang ating panalangin. And Taisan SDA church women and everyone, if we pray with faith and believe, God will answer our prayers. As followers and disciples of Jesus, women are called to work and pray, to pray with faith, perseverance, and confidence, and to pray without ceasing and giving thanks. At sa huli, nais ko pong iwan sa inyo ang Mark 11:24.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na ay inyong kakamtin. So therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Happy Sabbath po sa inyong lahat.